Matuto po agad mag-English gamit ang is o kaya was plus noun. Ito po ang ating halimbawa. Siya ay isang doktor. Kung gusto nyong sabihin na siya ay doktor sa kasalukuyan o hindi pa siya nagre-retiro, kailangan yung ay po natin dito ay i-translate natin bilang is. Kasi po ang is ay ginagamit para sabihin na yung taong iyon ay sa kasalukuyan ay nagagampanan niya pa rin ang naturang propesyon. Samantala, ito pong ay dapat niyong i-translate bilang was naman kung sinasabi niyo na yung kanyang propesyon na pagiging doktor ay dati niya nagagampanan pero ngayon ay hindi na kasi siya ay retired na sa pagiging doktor. So, pag sinabi niyong siya ay isang doktor, ngayon, she is a doctor. Samantalang pag sinabi niyo ay siya ay isang doktor noon, she was a doctor. Okay? Ngayon po, yung noun po natin dito ay maaari po natin ipang tukoy sa propesyon ng tao. So, yung propesyon po ng tao dito ay itong doktor. So, yan po ay noun. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, yung is o kaya was ay maaari sundan ng noun. Kung gusto nyo pa pong mas lumalim pa sa pag-aaral ng English, sana po panoorin nyo lahat ng ating video. Maraming salamat po.